Siyempre, bago po tayo dumako sa ating question of the day, dito po muna tayo sa ating food for the soul and food for the spirit na hindi po pwedeng mawala sa ating programa tuwing umaga. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong Friday morning ay tungkol sa compassion o habag. Sa isang eskwelahan, lumapit po ang isang bata sa kanyang guro at nagtanong, "Teacher, lagi niyo pong sinasabi sa amin na maging mabait at mahabagin. Pero ano po ba talaga ang ibig sabihin ng habag?" Ngumiti po ang guro at ipinasilip niya sa bintana ang bata. Tinuro niya ang isang pulubi na nakaupo sa kanto ng kalsada. Habang pinagmamasdan nila ito, napansin nilang may isang babae na dumaan at nagbigay ng barya sa pulubi. Maya-maya pa ay may dumaan na negosyante na magara ang kasuotan at nagbibigay naman ng 5 barya sa pulubi. Pagkatapos, may isang nanay na may kasamang batang lalaki na dumaan. Napansin po ng bata ang pulubi. Ngumiti ito at inabot dito ang hawak niyang bulaklak. Tinanong ng guro ang bata, sabi niya, "Sa tatlong iyon, sino ba sa tingin mo ang pinakamaawain sa pulubi?" Sumagot po ang bata, "Yung negosyante po. Kasi siya po ang nagbigay ng 5 barya doon sa pulubi." Ngumiti ang guro at ipinaliwanag, yung babae, naawa siya sa pulubi dahil sa kalagayan niya. Naiinis siya sa hirap ng pulubi kaya siya nagbigay ng barya. Ang ginawa niya ay dahil sa awa. Yung negosyante naman, napansin mong may mga taong nakatingin sa kanya. Kaya nagbigay siya ng 5 barya para magpasikat. Gusto niyang makita ng tao na matalungin siya. Ginawa niya iyon para tumaas ang tingin sa kanya ng iba. Pero yung batang may hawak na bulaklak, tahimik lang nangumiti at inabot ang bulaklak sa pulubi. Hindi siya nag-isip ng anuman. Hindi siya nagmalaki at hindi rin siya naawa. Basta kusang loob siyang nagbigay mula sa puso. Yun ang tunay na habag. Ang habag ay mas malalim kaysa sa awa, pagpapatuloy pa po ng guro, ano? Ang awa ay galing sa takot. Takot na baka mangyari rin sa atin ang paghihirap ng iba. Pero ang habag ay galing sa pagmamahal. Kapag pagmamahal ang naramdaman natin sa taong nahihirapan, doon nagiging tunay ang pagtulong. Ano po ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito? Natutunan po natin na hindi lang sa laki ng ibinibigay na susukat ang tunay na kabutihan. Pwede pong malaki nga ang naibigay mo, pero kung hindi naman bukal sa puso mo ang pagtulong, parang kulang pa rin. Ang tunay na habag yung galing sa puso. Walang halong yabang, awa o pag-aalinlangan. Tulad po nung bata na nag-abot ng bulaklak, no? Wala siyang iniisip kundi ang makapagpasaya kahit sa kanyang simpleng pamamaraan. Kaya kung tutulong po tayo, gawin po natin yun dahil gusto nating makatulong. Hindi dahil gusto nating mapansin o mapuri. Minsan, ang simpleng kabutihan na mula sa puso, kahit maliit, hindi po natin alam, malaki pala ang epekto nito sa iba doon po sa natulungan natin. Sa huli, ang habag po ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang ibinibigay mo, kundi kung gaano ito katotoo at kung mula ba ito sa iyong puso. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, "If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but do not have love, I gain nothing." Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Friday.